Magandang umaga sa ating mga kapatid. Tayo ngayon ay nagbabasa sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 11 at narito si Pastor Joshua upang magbahagi sa atin ang salita ng Panginoon. So ang relasyon at ang tensyon sa pagitan ni Saul at ni David ay napaka-obvious. Nais talagang patayin ni Saul si David. So nagsimula siyang habulin at simulang patayin si David. So ang pamagat sa umagang ito ay sa pamamagitan ng proteksyon ng Panginoon ay meron tayong kapayapaan. Sa pamamagitan ng proteksyon ng Panginoon, tayo ay may kapayapaan. So sa anggulo ni David, ito ay positibo. Ngunit sa isang, kung titingnan naman natin sa isang banda, kung wala ang Espiritu ng Panginoon, tayo ay walang lakas. Ito ay sa anggulo, kung titingnan sa anggulo ni Saul. Para sa atin, ang dalawang anggulo ay napaka-importante. Dapat tayong palataya na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin at ang kanyang proteksyon ay nasa atin. Anumang sitwasyon na naroon tayo, ay magkaroon tayo ng kapayapaan katulad ni David. Ngunit sa isang banda, kung tayo ay katulad ni Saul, kahit na meron siyang lakas dahil wala sa kanyang Espiritu ng Panginoon, parang wala rin siyang lakas. Meron siyang lakas, ngunit parang wala siyang nagagawa. So tingnan natin ngayon sa Kabanata 19. So nais kong ihatiin ang kabanata ito sa dalawang paragraph. So 4 na beses niyang hinabol. So verse 1 to 17 ay ang unang paragraph. So nagpalabas ng order si Saul na patayin si David, ngunit hindi niya kayang patayin si David. So nagpalabas siya ng sugo na patayin si David. So bilang hari, inatas niyang patayin si David. Ngunit si David ay may kapayapaan pa rin. So may tatlong pangyayari ang narito. Bigyan natin ng focus. Verse 1 to 7 ay ang unang pangyayari. Verse 1, minsan nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at ang kanyang mga tauhan na balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Verse 1. So si Saul ay nagsabi sa kanyang anak na si Jonathan at sa kanyang mga tauhan. So nagpalabas siya ng kanyang hari, utos ng kanyang pagkahari. Ano yun? Na balak niyang patayin, ang balak niyang pagpapatay kay David. Hindi lamang si Saul ang papatay kay David, sinugo niya si Jonathan at ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang kanyang anak na si Jonathan ay minahal si David. So, sa proteksyon ng Panginoon ay meron tayong kapayapaan. So, huwag tayong mabahala. Ang mga masama ay wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos at wala silang kapangyarihan. So, dito, sinabi ni Saul sa kanyang anak at sa kanyang mga tauhan na ang balak niyang pagpapatay kay David at inutos niya. Ngunit ang loob ni Jonathan ay nasa kay David, kalooban niya. So merong malaking pagkasalungat dito. Ang kanyang ama ay nais na patayin si David at nagpadala ng utos. Ngunit ayaw sumama makiisa ng kanyang anak kung ano ang nais gawin ng kanyang ama.
So, nung inabol nila ang mga Pilisteo, lumaban si Jonathan upang tugisin at patayin ang mga Pilisteo, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Sa huli, hindi kayang patayin at lipunin ni Saul ang lahat ng mga Pilisteo. At dito si Jonathan ay naging wise. So siya ay nakipanig kay David. So si Saul bilang hari at bilang kanyang ama, ngunit bilang hari at ang ama, hindi niya kayang pigilan ang hindi siya nakiisa sa gusto sa kagustuhan ng kanyang ama, kaya sinabi niya kay David, pinagbabalakan kang patayin ng aking ama, bukas ng umaga magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko siya tungkol sa iyo. Sinabi ng aking ama ang napapatayin ka. So magtago ka muna at ako'y makikipag-usap. So maghanap ka ng mapagpagtataguan at magtago. At kakausapin ko ang aking ama, pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko kaagad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Dito sa verse 3, ito ang sinabi ni Jonathan. So kung ikaw ba ay mananatiling nagtatago o pwede kang makabalik, sasabihin ko sa iyo. So ang utos ay naipahayag na ni Saul. Narito si Jonathan ay verse 4, kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David, ama, wag mo siyang ninyong gawa ng masama si David sapagkat wala siyang ginawang masama sa inyo. Sa halip malaki ang pakinabang niya sa inyo. Verse 4. Ang sinabi dito, napakalaki ang pakinabang niya sa inyo. Itinaya niya kanyang buhay. So pinagtagumpay siya ni Yahweh para sa buong Israel. Itanya kanyang buhay upang harapin si Goliath at ang mga Pilisteo. At naagaw niya ang maraming lungsod para sa Israel at natalo ang mga Pilisteo. Kailan ba nangyari ito sa atin? At ang Panginoon ay ginamit siya upang magtagumpay para sa Israel. Hindi siya nagkasala sa iyo. Wala siyang kasalanan sa iyo. Bakit gusto niyong patayin si David na wala namang sapat na dahilan? So sa English, sin against innocent blood. So bakit kayo magkakasala sa isang innocenting tao? Bakit kayo papatay ng isang tao na walang dahilan? Isang tao na malapit sa iyo at may nagawang mabuti sa iyo. Bakit ka magkakasala? Bakit ka magkakasala sa Panginoon? Dahil dito nagbago ang isip ni Saul at sinabi niya sa si Yahweh na Diyos na buhay, hindi ko siya papatayin. Verse 6. So, nais talagang patayin ni Saul si David, pero nakumbinsi siya ni Jonathan dito at nagbago ang kanyang isip. Sa verse 7, tinawag ni Jonathan kay David at sinabi niya ang lahat ng sinabi ng hari. At tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Makikita natin dito ang talino at lakas ni Jonathan. Mula sa pangyayaring ito, makikita natin na merong magandang resulta. So verse 1 to 8, ang unang pangyayari.
Nagkaroon ng labanan ang mga Israelita at Pilisteo. Sinalakay ni David ang mga Pilisteo at natal niya ang mga ito, kaya ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Verse 8. Si Jonathan ay nagrebelde. Si Jonathan ay hindi ay nakiayon doon sa utos ng kanyang ama. Dahil sa sinugo nag-utos ang hari na papatayin si Jonathan at papatayin si David ni Jonathan at ang kanyang mga tauhan. At dito sinabihan niya magtago si David at kinumbinsi ang kanyang ama na huwag patayin si David. So dito si Jonathan ay tinutulan ang utos ng hari. So hindi siya nakiisa doon sa nakipanig sa kanyang ama. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, so alam niya na si David ang papalit kay Saul. Kung sa gayon ay kung papalitan ni David si Saul, papalitan din ni David si Jonathan. So ngunit hindi si Jonathan nag-aalala sa sarili niyang interes. At dito tumutol siya sa nais gawin ng kanyang ama, sa utos ng kanyang ama. So, maring hindi siya gumagawa ng kanyang responsibilidad bilang isang prinsipe at tagapangulo ng hukbo. Nais patayin ng kanyang ama si David, ngunit tumutol siya doon sa utos na yun. So, marami tayong kaisipan pag binabasa natin ito. Kung ikaw si Jonathan, ilagay mo yung sarili sa kalagayan ni Jonathan, anong gagawin mo? So sa ating kasalukuyang mga pangyayari na nararanasan, ano ang ating gawa? Oo, totoo na dapat nating gawin ang ating mga responsibilidad. Ngunit bilang mga tao ng Diyos sa kanyang kaharian, si Jonathan sa episode na ito ay ang huling desisyon natin ay kung makikinig ba tayo sa Panginoon o susunod ba tayo sa Kanya. Si Jonathan dito ay sinunod niya ang Panginoon at tinaya niya ang kanyang sariling buhay. Itinaya niya na pwede niyang masaktan ang kanyang ama dahil sa kanyang hindi pakikiisa sa gusto ng kanya. So, sinantabi niya ang kanyang sariling kapakanan para lamang masunod ang Panginoon. Mga kapatid, ito ang katotohanan na sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. Tayo nakikinig sa Panginoon o nakikinig sa tao. Sino man yun, maring yun ang iyong ama o ang hari o ang pangulo. Ngunit nilagay ni Jonathan ang Diyos mas higit na mas mataas sa kanyang father at sa hari. So ang Diyos muna, tapos ang tao, tapos ang lupa. So nilagay ni Jonathan sa Panginoon. Pwede ang kanyang pag-asa na magigari, isinantabi niya ang lahat ng iyon. At inilagay niya ang utos ng kanyang ama sa ilalim ng Panginoon. Pinakumbaba niya. Tulungan nawa tayo ng Panginoon, mag-hold on tayo sa core values na ibinigay ng Panginoon sa atin. Una ang Diyos, ang tao, tapos ang lupa. Kailangan nating itama ang ating mga priority. At sa ganitong paraan, ang lahat ng bagay ay gagawa na ayon sa para sa kaayusan mo. Naalala ko na merong action
na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan, ang tao ay ang Panginoon ay sa above, sa taas, ang Panginoon ay sa kalagitnaan. Tapos ang mundo, ang lupa. Kung ilalagay natin ang lupa sa taas, sa pinakamataas, unahin natin ang mga nasa lupa, at saka yung tao, tapos ang Diyos. So ang Panginoon ay nasa baba ng lupa at ng tao. So ano ang magiging resulta? So hindi magiging maayos dahil kung ilalagay natin sa baba ang Panginoon, siya ang tagalikha ng lahat. Ngayon nasa baba lang siya, nasa paanan mo lang siya. So tinalikuran mo ang Panginoon, nireject mo ang Panginoon. Ang pansariling kagustuhan mo ay mas nauna pa kaysa sa Panginoon. So ikaw ang dapat mamahala sa buong lupa, ngunit ngayon ikaw ay pinamamahalaan ng lupa. Sa ngayon, maraming mga taon sa trabaho, inilagay nila ang kanilang trabaho higit sa kanilang pamilya, higit sa tao. At dito nawala sila sa tamang landas sa Panginoon. Ikaw ay pinaghaharian ng iyong trabaho. So, ang Panginoon ay inilikha niya tayo upang pamalaan ang buong lupa, buong mundo. Ngunit ngayon, nilalagay mo ang buong mundo higit sa mas mataas sa Panginoon, sa tao. Kaya nga, sa maraming pagkakataon, ang ating pagtatrabaho ay hindi pinagpapala. Dahil sa ganito ang ating konsepto. Kaya nga ginagawa natin ang banal na araw sa ating holiday. So kaya bakit ganito? Dahil sa mas matindi ang ating pagtatrabaho. Kaya nga natin ginagawa na ang sinabi ng Panginoon na banal na araw ay araw ng ating pamamayan. So, dapat ilagay natin ang Diyos higit sa lahat una, at pangalawa ang tao, at ang ating mga trabaho ay ang pangatlo. At dito tayo mapagpala sa lahat ng ating mga ginagawa. So, ang pangalawang pangyayari, tingnan natin verse 9 to 10. Ito ay ang pangalawang event, pangalawang pangyayari. Minsan, muling sinukluban si Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. Naupo si Saul na may hawak ang kanyang sibak, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Katulad din ng sinabi doon sa chapter 18 verse 10 and 11. Nung si David ay bumalik sa palasyo. Dahil si Jonathan ay nakiusap sa kanyang ama at si David ay nakabalik. Ngunit si Saul ay nasa tali pa rin ng masamang espiritu. Kaya nga so nilukuban pa rin siya ng masamang espiritu, kaya na habang si David ay tumutugtog, si Saul ay nagmamanifest at naupo siya at hawak ang kanyang sibat. Sa pagkakataong ito, walang ano-ano'y sinibat niya si David. Ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. So ginamit niya ang kanyang buong lakas upang isibat. Dahil dito may pagkataong tumakas si David. So si David ay patakbong tumakas. Ang ministry ni David sa kay Saul. So ginawa niya ito na may panginginig. Alam niya na gustong siyang patayin ni Saul. Alam niya din na ang espiritu ng Diyos ay umalis na kay Saul. Alam ni David yun. Noong siya ay inanoint ni Samuel,
ang espiritu ng Panginoon ay pumasok kay David. Alam ni David yun. So in chapter 16 nabasa natin yun. Ngunit kailangan ni David na maghintay. Patuloy siyang naglingkod kay Saul. Alam niya na papatayin siya ni Saul. Nang gawin yun ni Saul, siya ay tumakas lamang. So wala siyang ginawang masama. Ang kanya lang ginawa ay patakbong tumakas. At dito nagtagumpay siya dahil sa ang Panginoon ay pinotektahan si David. Kung ang hari ay gustong siyang patayin sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, siya ay nakakaligtas. Meron siyang kapayapaan. Si David ay maaaring may karoon ng special martial arts. Maaaring, yan, sa Chinese martial art fiction. So, parang sa pelikula yung sa mga Chinese, yan, yung mga ilag-ilag, ganun. So, si Saul ay sa buong lakas na tinira niya ang kanyang sibat, ngunit siya hindi nagtagumpay. Ngunit nakilala ni David ang Panginoon at dito pinoteksyonan siya ng Panginoon. Tama ba? Ganito din sa atin sa kasalukuyang panahon. Sa ating society na maraming mga delikadong na sitwasyon. Kahit saan tayo. So sa social movement, sa pandemic, naroon ang panganib. So hindi na natin kailangan makaalam na ano mga martial arts, mga pagkatan. Ang kailangan lang nating makilala at malaman ay ang Panginoon. So kung itataas mo ang Panginoon at ihanapin mo siya una, kahit sa kahirapan, kahit sa anong sitwasyon, ang Panginoon ay proteksyonan ka niya. Kahit sa iyong business. So, patuloy kanyang pangungunahan at ang kumpanya na yung pinagtatabuhan ay magbabago. At upang malaman mo kung ano ang mas maigi na gawin sa sitwasyon at gagawa ang Panginoon ng himala. So, wag na tayong mawala doon sa kanyang espiritu. So ang pangatlong pangyayari, verse 11 to 17. So, si Michal at tinulungan niyang makatakas si David. Tatlong beses na nagpadala si Saul ng tauhan upang patayin si David. Ang una ay nagpadala siya ng mga tauhan, pinabantayan niya ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito kinabukasan. So 3 beses din siyang nabigo. At dito si Michal ay bagong kasal, nasawa ni David. So dito si Michal ay tumutol din sa utos ng kanyang ama at pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Sinabi niya, David, wag tumakas ka dahil gusto kang patayin ng aking ama. Kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil sa balak niyang patayin ito. Kaya't sinabi ni Michal, David, tumakas ka ngayong gabi kung hindi papatayin ka nila bukas, at pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Pagkatapos
Kinuha ni Michael ang isang rebultong nasa bahay at siyang inihiga sa kanyang higaan. Ang ulo niya binalutan niya ng balahibo ng kambing sa kinumutan. Verse 14. Nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, sinabi ni Michael, may sakit siya. Verse 15. Pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo at pinagbilinan ang ganito, buhatin niyo pati ang higaan niya at ako ang papatay sa kanya. Verse 15. Ngunit nagbalik ang mga sugo ni Saul, ang makita nila sa higaan ay ang rebultong may buhok na balahibo ng kambing. Verse 16. Tinawag ni Saul si Michael, bakit mo ako nilinlang? Verse 17. Bakit mo pinatakas ang kakama? Sumagot si Michael, papatayin niya ako nang hindi ko siya pababayaang tumakas. So dito, nilinlang niya ang kanyang ama upang proteksyonan ang kanyang sarili. Alam niya kung sasabihin niya ang katotohanan, maaari siyang patayin ng kanyang ama. Kaya nagpadala siya ng utos na patayin si David, ngunit hindi niya kayang patayin. So si Jonathan tinulungan din si David. So hindi niya kayang patayin si David sa palasyo sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay, at nagpadala siya ng mga sugo sa bahay ni David, at ngunit ang kanyang mga sugo ay hindi rin nagtagumpay dahil ang kanyang sariling anak ay pinoteksyonan si David, anak ng babae. So ang tao na wala sa kanya ang espiritu ng Diyos, anuman ang kanyang mga plano ay lagi itong nabibigo. Ngunit sa tulong ng Diyos, sa Diyos, ang lahat ng mga ginagawa mo ay magtatagumpay. At dito walang ginawa si David, ngunit meron siyang kapayapaan. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Huwag nating sabihin na meron na sa atin ang espiritu ng Diyos at hindi tayo natatakot sa anumang bagay. Hindi 'yun ang ibig sabihin. So kailangan nating maging wais, kailangan natin ding mag-ingat. Hindi dito sinabi sinabi ni David na ako si David na may espiritu ng Diyos. Sino ka, Saul? Dapat kang sumunod sa akin. Hindi mo ako kayang patayin. So kung hindi siya tumakbo upang tumakas, maring napatay siya. So kahit na nasa atin ang espiritu ng Diyos, magkaroon pa rin tayo ng kaalaman na tumakbo, magtago. So wag nating isipin na nasa atin ang espiritu ng Diyos, tatakbo tayo papunta sa kung saan ang danger. Hindi, dapat maging wais tayo at proteksyonan natin ang ating mga sarili. Hindi naman ibig sabihin na pag pinotektahan natin ang ating sarili ay hindi natin pinagtitiwalaan ng Panginoon. Ayaw natin magkaroon ng baluktot na kaisipan. Ang baluktot na kaisipan ay nasa kaisipan ni Satanas. Kaya sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka dito dahil ipadala niya ang mga anghel upang suportahan. So ito ay isang temptasyon. So wag nating ilagay subukin ang Panginoon. Hindi sinabi ni David, alika Saul, sige, puganan mo ang sibat sa akin. So pag ganun si David, maring namatay na siya. So wag nating gawin yon. Ngunit dito makita natin si David ay tumakbo upang tumakas. Nakikita natin pinoteksyonan siya ng Panginoon, ngunit kailangan niyang tumakbo. Si Jonathan at si Micah tinulungan siya. Kailangan niyang tumakbo at tumakas upang walang magawang panganib si Saul sa kanya. So nais siyang talagang patayin ni Saul. So si David ay tumakbo para sa kanyang buhay.
So verse 18 to 24 ay ang last na paragraph. So sa Saul ay gusto niyang patayin si David, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa unang paragraph, nais siyang patayin si David, at ngunit dito si David ay tumakbo at pumunta sa Rama, kung saan si Samuel ay naroon. So tumakas si David at nagpunta sa Rama. Verse 18, sinabi niya rito ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Sumama siyang umuwi kay Samuel sa Nayot at doon nanirahan. So may nakapagsabi kay Saul na si David ay nasa Nayot sa Rama. Muling nagsugo ito ng mga tauhan upang hulihin si David 3 beses. Verse 20 to 24, 3 beses siyang nagpadala ng tauhan. So verse 20 to 22, so 3 beses siyang nagpadala ng sugo. Upang hulihin si David. At dito may isang kakaibang mga bagay na nangyari. Noong ang mga tauhan niya ay sinugo upang hulihin si David, nakita nila na si Samuel na nakatayo kasama ng mga propeta. So pumunta ang mga sinugo niya, ngunit ang mga sinugo ni Saul, ngunit nilukuban din sila ng Espiritu ng Diyos at sila'y nagsipagsiwagawan, nagsipagsiyawan tulad din ng mga propeta. Nang mabalitaan ni Saul, nagsugo siya ng isa pang pangkat tulad din ng ito ng una. Ngunit natulad din ito sa una niyang ipinadala. So ang mga tauhan dito, messenger sa English, sinabi. O so sila yung mga assassin, yung tagapatay. so sila yung mga sila yung mga magagaling tauhan upang mapatay yung mga assassin. Ngunit ang mga taong ito ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. At hindi nila nagamit ang kanilang mga sandata. At sila ay nagpropesya, nagsigawan at nagsayawan tulad ng mga propeta. At ang una, pangalawa hanggang sa pangatlong pangkat, ganun din ang nangyari. So sila'y bumalik sa kay Saul, sinabi, hindi namin kaya. So magkagayon, siya na mismo ang nagpunta sa Rama. So nagsama siya ng grupo nung pagdating niya doon, nung makita niya sina Samuel at David, sinabi niya, pinagtanungan na sila nasa Nayot Rama, kaya't nang pumunta siya sa Rama, habang siya ay naglalakbay papuntang Nayot, nilukuban din siya ng Espiritu ng Diyos at siya ay nagsayaw at nagsigaw tulad ng propeta hanggang sa marating ang Nayot. Pagdating doon, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsisigaw at nagsasayaw sa harapan ni Samuel. Sa simula, si Saul ay nakatanggap ng Espiritu. Ito ang sinabi sa kanya ni Samuel na tatlong palatandaan ay binigay sa kay Saul, di ba? So ang tatlong palatandaan ay nangyari. Ito na dapat siyang lakaran ang kapamaraan ng Panginoon, ngunit hindi niya ginawa. At ikaw ay magsasalaysay dahil sa Espiritu ng Diyos ay magpupuspos sa iyo. So kung ano man ang sitwasyon mo, pwede mong gawin ang nais mong gawin sa oras na iyon, at magtatagumpay ka dahil sa ang Panginoon ay nakasama mo.
ang Panginoon ay nagpoprotekta sa iyo. Ito ang sinabi ni Samuel kay Saul nung siya ay pinili bilang hari. Ngunit dito hindi niya nilakaran ang kapamaran ng Panginoon at nais niyang pumatay ng inosenteng tao. So dito at talagang nilabanan niya ang Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob sa kanya ng malakas upang kunin ang kanyang lakas. At wala na siyang lakas. So hindi hinubad niya ang kanyang damit, ang kanyang kasuotan, nagsisigaw at nagsasayaw. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Nais niya at gusto niya talagang patayin si David. Ngunit wala na siyang lakas. At si David ay nasa kanya lang harapan, ngunit hindi niya kayang patayin. So, ang ginawa niya ay nagsasayaw, nagsisigaw. So, merong larawan dito. So, inubad niya ang kanyang kasuotan. So, ang isang tao na walang lakas, pwede sasabihin na ang masamang hari na nawala ng lakas. So, kung wala ang Espiritu ng Diyos, wala na siyang lakas pang natitira. Mga kapatid, huwag nating walain ang Espiritu ng Diyos sa isang banda. Kung kasama natin ang presensya ng Diyos, tayo ay magtatagumpay at maglalago sa anumang bagay na gagawin natin. Naalala ko ang sa aklat ng mga awit sa unang kabanata. Babalik tayo doon. Titingnan natin ang awit. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi siya makikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, ang kasiyahan niyang sumusunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulayan niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gagawin, siya ay magtatagumpay. Ngunit hindi gayon ang sinumang gumawa ng masama. Ito ay tulad ng ipahangin siyang natatangay. So dito sinasabi sa halimbawa ni Saul, siya ay nagubad ng kanyang kasuotan at sumasayaw, nagsisigaw sa harapan ni Samuel. Hindi niya kayang gawin ang nais niyang gawin. Wala siyang lakas. Hindi niya nga kayang isuot ang kanyang kasuotan. Ngunit dito si David, sa pamamagitan ng Panginoon, ay siya ay lumaban at lagi siyang nagtatagumpay. So si David, wala naman siyang ginawa. Ang kanya lang ginawa ay tumakbo at tumakas at tumakbo palayo kay Saul. At ginawa ni Saul ang lahat ng kanyang makakaya upang habulin si David. Ngunit hindi niya kaya kahit na nasa kanyang harapan si David. So sa pamamagitan ng proteksyon ng Panginoon, magkaroon tayo ng kapayapaan at hindi tayo maano. So sa mga pangyayari sa ngayon, wag nating iwala ang Espiritu ng Panginoon. Nagiging mas masama ang mga araw. So dapat tayong isa at magtiwala sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. So kung tayo ay magtitiwala sa ating mga kasaring kakayahan, magiging miserable ang ating buhay at wala na tayong lakas na matitira. Iniisip mo na ikaw ay mayaman, meron kang malakas na pangatawan, ngunit wala kang magagawa. So dito parang wala tayo. Katulad ni David, ngunit dito sa Panginoon tayo ay pinapeksyonan at lalago tayo sa anumang ating ginagawa. Amen. Maring pagpalain tayo ng Panginoon at dito tayo nagtatapos sa ating mensahe sa umagang ito.